Sa isang laboratorio sa Toronto, Canada, nagtulungan ng isang surgeon at ang kanyang assistant para sa eksperimento noong 1920. Dito ay pinag-aralan nila yung pancreas o lapay ng isang patay na aso. At mula doon sa pag-aaral na iyon, ay natagpuan nila ang isang hormone na tinatawag na insulin. Ang insulin ay nagre-regulate ng asukal sa dugo para maging katamtaman ang level nito. At mula doon sa pag-aaral na iyon, ay nagbigay ito ng daan para madiskubre ang medical insulin na siyang ginagamit ng mga taong may diabetes. At milyong-milyong tao na ikinabang dito noon at hanggang ngayon. Isa lang yan sa mga naging pagsulong ng tao sa medisina. At kitang-kita rin natin sa pagsulong ng tao, ang naging pagsulong nito sa teknolohiya, pati na sa siyensya. Pero hindi pa rin iyon naging sapat para maalis yung digmaan, krimen, pati na ang kahirapan. Bakit kaya naging bigo ang karunungan ng tao? Basahin natin ang unang teksto natin sa Jeremias 8:9. Jeremias 8:9, ganito ang sabi. Ang matatalino ay nalagay sa kahihiyan. Nasindak sila at mahuhuli sila. Itinakwil nila ang salita ni Jehovah, kaya anong karunungan ang meron sila? Oo, nabigo ang karunungan ng tao dahil itinakwil nila ang pinagmumulan ng tunay na karunungan, ang Diyos na Jehovah. At ang karunungang iyon ay matatagpuan natin sa kanyang salita, ang Biblia. Kaya paano naman natin masasabi na taglay ng isa ang karunungan ng Diyos? Basahin natin ang binabanggit sa Mateo 11:19. Mateo 11:19, ganito ang sabi. Doon sa huling parte ng 19 ang sabi, pero ang karunungan ay makikita sa gawa. Oo, ito makikita sa gawa o sa matuwid na gawa na ibig sabihin ay ang pagdidesisyon na kaayon na salita ng Diyos at nagdudulot ito ng magagandang resulta. Kaya para mas maintindihan pa natin kung ano ang karunungan ng Diyos, pag-usapan natin kung saang mga aspeto at paano tayo maaring makinabang sa karunungan ng Diyos. Merong 3 maaari niyong itala ito. Una, naikinabang sa karunungan ng Diyos ang mga kabataan. Ikalawa, naikinabang sa karunungan ng Diyos ang mga mag-asawa. At panghuli, nakikinabang tayo sa karunungan ng Diyos kapag napapaharap sa personal na mga problema. Pag-usapan natin ang una, naikinabang sa karunungan ng Diyos ang mga kabataan. Ayon sa Biblia, kapag ang isang kabataan ay umiibig at nagpapagabay sa karunungan ng Diyos, ang kabataang iyon ay magiging tunay na maligaya at matagumpay. Iniisip ba ninyo, mga kabataang Kristiyano, masyado naman mahigpit ang Diyos na Jehovah? Ang tataas naman na pamatayan na pinapasunod niya sa amin? Tiyak ng sagot nyo, hindi. Dahil alam ninyo na mahal kayo ng Diyos na Jehovah at kapakanan ninyo ang kanyang iniisip. Kaya gusto niya na maging malinis kayo sa moral. Ito pa ang gusto ng Diyos na Jehovah na gawin ninyo, mga kabataan. Samahan niyo ako sa pagbasa sa Ecclesiastes 12:1. Ecclesiastes 12:1, ganitong sabi. Alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema at ang mga taon kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Oo, gusto ng Diyos na Jehovah na gamitin ninyo ang inyong kabataan at kalakasan para paglingkuran siya at tiyak na hindi kayo. Paano natin nasabi yun na hindi tayo magsisisi? Tingnan natin ang halimbawa ng 2 kabataan sa Argentina. Ito ay si Ari at si Leandro. Si Ari ay kabilang sa isang pamilya na mahilig sa football at pangarap din niya na maging isang national football player. At dahil sa husay niya sa paglalaro, ay nakatanggap siya ng offer mula sa 2 national football team. At ang mga team na iyon ay kanya pang mga paborito. Kaya talagang naging hamon iyon sa kanya. Pero, katalinuhan niyang tinanggihan ng offer na iyon at nag-decide siya na gagamitin niya ang panahon at ang kanyang kalakasan sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Ganon doon si Leandro, katulad ni Ari, na mahilig din sa sports at siya naman ay sa pagbabasketball. Nakatanggap din siya ng offer para maglaro sa isang national team at meron siyang tsansa na makapaglaro sa iba't ibang bansa. Pero na-realize niya na hindi siya pwedeng maglingkod
sa dalawang Panginoon. Kaya anong ginawa niya? Nanalangin agad siya sa Diyos na Jehovah, nagbulay-bulay at binasa ang ating mga publikasyon, pati na ating mga videos, at nakatulong iyon sa kanya na magdesisyon na si Jehovah ang kanyang pipiliin. Kaya ilan lang yan sa mga kabataan na may karunungan nilang ginamit ang kanilang lakas at panahon. Dahil nakatutuwa, ito ang naging resulta ng kanilang pagdidesisyon. Si Leandro at Ari ngayon ay magkasamang naglilingkod sa tanggapang pangsangay sa Argentina. Nadama din nila na sulit yung desisyong pinili nila dahil nagdulot iyon ng isang kagalakan at isang buhay na merong layunin. Kontento na din sila sa mga pagpapalang nakukuha nila at mga nararanasan na hindi kailanman maibibigay sa paglalaro lang ng sports. Isa ding karunungan kung pipiliin ninyong mabuti ang inyong mga kaibigan. Bakit kailangan pang gawin iyon? Dahil ayon sa diwa ng Kawikaan 13:20, magiging marunong kayo kung pipiliin niyong mabuti ang inyong mga kaibigan. Bakit? Dahil ang tao ay parang sponge o parang spongha. Napakadali nitong masipsip o makuha yung saloobin, pamantayan at pag-uugali ng kanilang mga nakakasama. At katulad ng sponge, kapag piniga natin ito, may kita natin sa katas nito kung malinis ba o marubi ang nasipsip nito. Ganyan din sa tao. Makikita natin sa kanilang pamamaraan ng pagsasalita, ugali at paggawi kung anong uri ng tao ang kanilang laging sinasamahan. Isa pa, piliin din nating mabuti ang ating mga libangan dahil meron din itong malaking epekto sa isa. Kaya, isang katalinuhan kung pipiliin nating mabuti ang ating mga kaibigan at ang ating mga libangan. Dahil tutulong iyon sa atin na maiwasan ang mapapait na resulta ng pakikipagsamahan sa masasamang kasama at maruruming libangan. Kaya mga kabataan, ito ang tiyak. Kapag kilala niyo si Jehovah at nagpapagabay kayo sa kanyang karunungan, kayo ay magkakaroon ng makabuluhang buhay at matibay na pag-asa sa hinaharap. Pag-usapan naman natin ang ikalawang aspeto. Paano nakikinabang sa karunungan ng Diyos ang mga mag-asawa? Ginagawa ito ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pagbibigay niya na maibiging payo na mababasa natin sa Biblia. Tignan natin ang isang halimbawa. Sa Efeso 5:28-33. Efeso 5:28-33. Ganito ang sabi. Sa 28. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya. Sa 33, gayunman, mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Kaya napansin natin dun sa binasa nating teksto, 2 beses na binanggit sa mga asawang lalaki na iibigin nila ang kanilang asawang babae na gaya ng kanilang sarili. Kaya para sa mga asawang lalaki, magagawa nyo bang saktan o sampalin o pagsilitaan ng sarili nyo pagka nakagawa kayo ng pagkakamali? Tiyak na hindi. Kaya ganun din ang gagawin ng asawang lalaki. Hindi niya kailanman sasaktan sa pisikal o sa salita man ang kanyang asawa. Ano naman ang payo sa asawang babae? Doon sa huling bahagi ng 33, ang sabi, magpakita sila ng matinding paggalang sa kanilang asawang lalaki. Ibig sabihin, magpapasakop sila sa pagkaulo ng kanilang asawa at sa mga desisyon nito. Kaya itinuturo sa atin ang tekstong ito na mahalaga na magpakita ng pag-ibig at matinding paggalang sa pagitan ng mag-asawa. Itinuturo din sa Biblia sa Mateo 19:4-6 na kailangan mong unahin ang pangangailangan ng asawa mo bago ang sa iyo. Pero dahil ang mag-asawa ay pagsasama ng dalawang disakdal na tao, kaya may mga panahon na hindi sila makaintindihan o masaktan pa nga nang hindi sinasadya ang kanyang asawa. Paano maaaring mangyari iyon? Tingnan natin yung dalawang senaryo. Una, madalas natawagan ng isang single mother
ang may asawang brother upang humingi ng payo at matagal silang nag-uusap. Sa ikalawa, isang binatang brother at may asawang sister ang magkasamang naglilingkod sa larangan na maraming oras, linggo-linggo. Anong naging epekto nito sa kanilang asawa? Ganito ang sabi ng asawang babae. Nasasaktan ako kapag nakikita ko ang aking asawa na nagbibigay ng maraming oras at atensyon sa ibang kapatid na babae sa kongregasyon. Kaya ang aral, maging sensitibo sa damdamin ng asawa at unahin lagi ang kanyang kapakanan. Makakatulong din sa mag-asawa kung meron silang bukas na komunikasyon. Pag-usapan agad kung ano ang problema. At mahalaga din kung paano sila mag-uusap. Baka meron ngang bukas na komunikasyon pero nagsisigawan naman sila. Kaya paano mag-uusap ang mag-asawa? Tingnan natin ang binabanggit sa Efeso 4:31-32. Efeso 4:31-32, ganito ang sabi. Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, puot, pagbulyaw at mapang-abusong pananalita. At anumang pwedeng makapinsala. Maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa. Kung paano ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusang ding nagpatawad sa inyo. Kaya, ayun ang mga ilang paraan kung paano mag-uusap ang mag-asawa. At kapag kinapit ng mga mag-asawa ang mga payong binanggit natin, tiyak na malulutas ang mga problema. Kaya, ang mag-asawang naikinig sa karunungan ng Diyos ay nagiging tunay na kontento, naayos agad ang mga problema, napapanatiling malinis ang budhi, at higit sa lahat ay nagpapakita ito ng pag-ibig at paggalang sa tagapangasiwa ng pag-aasawa, ang Diyos na Jehovah. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang huli. Paano tayo makinabang sa karunungan ng Diyos kapag napapaharap sa personal na mga problema? Ayon sa awit 23:1-4, pinalalakas tayo ng karunungan ng Diyos kapag may problema para hindi tayo magpanik agad at mawalan tayo ng pag-asa. Paano yun ginagawa ng Diyos na Jehovah? Halimbawa, kung meron tayong problema sa kabuhayan. Ayon sa payo ng Biblia, unahin natin ang kaharian at ang katwiran at ilalaan ng Diyos na Jehovah ang ating pangunahing mga pangailangan. At nangangako din ng Diyos na Jehovah na anumang problema ang mapaharap sa atin, ay gagawa siya ng daang malalabasan kung saan hindi natin kailangan ikompromiso ang mga simulain sa Biblia. Ngayon ay nabubuhay tayo sa mahirap na estado ng ekonomiya at napakamahal ng mga bilihin at ang ilan pa nga ay nawalan na ng trabaho. Paano kung ang available na trabaho na lang ay sa malayo? Halimbawa sa ibang bansa. Ano ang kailangan natin gawin? Ang sabi sa atin, bago tayo magpasya, manalangin kay Jehovah para sa karunungan at sundin ang kanyang utos at mga simulain. Bakit kailangan natin gawin yun? Pwede naman tayo mag-decide na lang para sa sarili natin. Total tayo naman yung aalis. Titignan natin yung isang halimbawa o isang experience. Ito ay si Marilyn. Si Marilyn ay pinili magtrabaho sa abroad dahil iniisip niya na para iyon sa kanyang anak na si Jamie. Pero para kay Jamie ay pinabayaan siya ng kanyang nanay. Sa una ay namimiss pa ni Jamie yung kanyang nanay. Pero sa paglipas ng panahon, lumayo na ang loob ng anak sa kanyang nanay. At nung minsan, magkausap sila sa video call, ang sabi ni Jamie na, magpadala na lang po kayo ng regalo, huwag na po kayong umuwi. Dahil nadama ng bata na wala ng karapatan yung nanay niya at pagsunod at sa pamamahal niya. At bukod sa kanyang anak, ay nanganib din ang kaugnayan ni Marilyn sa kanyang asawa, lalo na sa Diyos na Jehovah. Dahil malayo sila sa isa't isa, pareho silang naging malapit sa iba at muntikan pa nga makagawa ng sexual na immoralidad. Dahil hindi nila nasusunod ang utos ng Biblia na ilaan ang emosyonal na pangangailangan at sexual na pangangailangan ng bawat mag-asawa. At dahil busy din siya sa pagtatrabaho sa abroad, isang beses na lang siya na nakakadalo at nakakalabas sa larangan at kung minsan pa nga ay hindi na. Kaya naapektuhan nito
ang kanyang espiritualidad at kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Kaya nakita natin na kapag ipinagwalang bahala natin ang karunungan ng Diyos, ito ay magre-resulta ng masasaklap na bagay. Isa pa, prioridad ng mga mag-asawa ang espiritual na pangangailangan ng pamilya nila, kaya gusto ng Diyos na Jehovah na magkakasamang sumasamba ang bawat pamilya sa Kanya. Kaya paano naman kung ang problema natin ay sa kalusugan naman? Makakatulong pa rin ba yung karunungan ng Diyos? Oo. Dahil tutulungan tayo nito na makapagtiis at hindi basta-basta magdidesisyon. Dahil sa panahon natin ay napakaraming manloloko o mga scammer. Kaya maging maingat tayo sa paraan ng pagpili ng paggagamot o gamot na ating bibilhin. Dahil pwede nilang samantalahin yung kalagayan natin para kumita sila ng malaki. Nagbebenta sila ng mga gamot na mayroong mga peking impormasyon. At kadalasan, dahil sa concern at pagmamahal ng mga kapatid sa atin, anong kadalasan nangyayari? Uy, siso, try mo tong gamot na to. Magaling to. Nawala yung diabetes ko dito. Uy, Brad, try mo tong tablet na to. Ilang linggo lang nawala yung high blood ko. Hindi masama ang intensyon ng ating mga kapatid at hindi rin pinagbabawalan ng Biblia na magpagamot tayo o uminom tayo ng mga gamot. Pero may magandang mungkahi sa atin ang Biblia bago tayo magdesisyon. Samahan niyo ako sa pagbasa sa Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6, ganito ang sabi. Sa patotoo ng 2 o 3 testigo, dapat patayin ang taong iyon. Pero kung isa lang ang testigo, hindi siya papatayin. Sa diwa nito, sa isang kaso, para mapatunayan kung sino ang tama o mali, ay kailangan ng testigo. Hindi lang basta isa, kundi 2 o 3. Kaya ganun din sa uri ng paggagamot o gamot ng ating bibilhin. Mag-search muna tayo o kaya ay kumonsulta tayo sa mga eksperto o mga doktor nang sa gayon ay tama yung mapili nating gamot at hindi tayo mapahamak. Ano pa ang hindi natin gagawin kapag meron tayong malubhang sakit? Huwag nating ibukod yung sarili natin. Dahil ayun yung panahon na mas kailangan natin ang pagmamahal ng mga kapatid at handa nila tayong tulungan sa iba't ibang paraan. Isa pa, hanggat posible, hanggat kaya, huwag tayong a-absent o liliban sa ating mga pagpupulong dahil kasama natin doon ang Diyos na Jehovah at ang mga salig Bibliang mga pagtuturo na tiyak na pagmumulan ng pampatibay loob. Kaya ito lagi nating tandaan mga kapatid at mga kaibigan. Nauunawaan ni Jehovah ang ating kalagayan kaya handa niya tayong tulungan. Pero minsan, kahit ginagawa na natin ang lahat at naglilingkod tayo sa Diyos na Jehovah, ay posible pa rin tayong malungkot o may stress dahil sa iba't ibang kadahilanan. Halimbawa, dahil sa pagiging walang asawa, diborsyado o pangungulila sa namatay na mahal sa buhay. Kaya may magandang payo sa atin ang Biblia kung anong gagawin natin kapag nakakaranas tayo ng ganitong mga suliranin. Basahin natin ang 2 Korinto 4:18. 2 Korinto 4:18, ganito ang sabi. Habang pinanatili nating nakapokus ang ating mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Oo, mahalagang i-focus natin ang ating isip natin sa ating pag-asa sa hinaharap. Bagamat hindi pa natin nakikita yung mga katuparan nito, pero makapagtitiwala tayo na mangyayari ito. Isa pa, makakatulong din sa atin kung magiging abala tayo sa ministeryo. Dahil habang ibinabahagi natin sa iba ang mabuting balita, ay mas lalong magiging totoong-totoo at buhay na buhay ang mga pangako ni Jehovah para sa atin. At magiging maligaya rin tayo. Dahil binabanggit ng Gawa 20:25 na mas maligaya ang nagbibigay. Tignan natin yung halimbawa ni Sister Irma. Si Sister Irma ay 90 years old. At 2 beses siyang naaksidente at ilang beses na siyang naoperahan. Kaya, hindi na siya nakakalabas at nakakasama sa mga bahay-bahay.
Pero sa halip na malungkot siya at ma-stress at maglugmok na lang sa kanyang bahay, ay patuloy siyang nangangara sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan, pati na sa kanyang mga kapitbahay. Paano niya ginagawa iyon? Ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagla-letter writing. At nakakatuwa, marami ang nakakatanggap ng mga nakakapagpatibay na sulat at sulat ng pakikiramay sa kanya. Ang iba pa nga ay tumatawag o nagre-return letter sa kanya para malaman nila kung kailan niya ulit sila susulatan. Kaya nasabi ni Sister Irma na napapasaya ako nito at nakakapangaral pa ako sa Diyos na Jehovah. Kaya nakita natin doon na kahit nakaka-stress ang ating sitwasyon, basta nakafocus tayo at abala tayo sa pagtulong sa iba at sa pagmiministeryo, tiyak na tayo ay magiging maligaya. Karagdagan pa, tutulungan din tayo ng karunungan ng Diyos na iwasan na gumawa ng maling desisyon dahil sa pagkadesperado. Handang ipaisip sa atin ng Diyos na Jehovah ang kanyang mga utos at simulain para makagawa tayo ng matatalinong desisyon. Kaya anong kailangan natin gawin? Kailangan nating magbasa ng Biblia araw-araw, pati ng mga publikasyon, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kaalaman na ipapaalala sa atin ni Jehovah sa panahon na kailangan natin. At paano kapag nasisiraan pa rin tayo ng loob? Ano ang pwede natin gawin? Huwag tayong magdalawang isip na humingi ng tulong sa ating mga kapatid. At bukod sa ating mga kapatid, kanina pa tayo pwedeng lumapit. Basahin natin ang Filipos 4:6 at 7. Filipos 4:6-7, ganitong sabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo. Oo, lumapit tayo sa ating Diyos na Jehovah dahil siya ang ating Diyos ng kaaliwan. Kaya gamitin natin yung pribilehiyong panalangin. Sabihin natin sa Kanya yung ating mga saloobin. At kapag hindi na natin kaya, dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman natin, ihagis natin ito. Kapag hindi pa rin kaya, ay igulong natin ito sa Diyos na Jehovah at tiyak na tutulungan niya tayo. Isa pa, bukod sa paghingi ng tulong, ay magpasalamat din tayo sa mga pagpapalang natatanggap natin at kabutihang ginagawa niya sa atin. Dahil kapag ginawa natin yung mga bagay na iyon, ay tiyak na bibigyan niya tayo ng kaaliwan at kapayapaan. Kaya sa kabuuan ng pinag-usapan natin, pinatotohanan ng Biblia at ang mga buhay na karanasan na talagang nakikinabang tayo mula sa karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos ay laging napatunayang matuwid at tinutulungan tayo nito na anuman ang ating kalagayan, ikaw man ay kabataan, may asawa, o kahit napapaharap sa problema. Kaya para magtaglay tayo ng karunungan ng Diyos, ano nga ulit yung kailangan natin gawin? Basahin natin ang payo sa atin sa Santiago 1:5. Santiago 1:5. Sabi dito, kaya ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya. Oo, patuloy nating itong hingin sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin. At meron din tayong kailangan gawin. Kailangan nating basahin at pag-aaralan ng Biblia araw-araw. Mag-personal study tayo. Basahin natin yung mga publikasyon. Panoorin din natin yung mga videos na inilaan sa atin ng tapat at matalinong alipin. Nang sa gayon, ay taglayin natin ang karunungan ng Diyos. At kapag taglay na natin ang karunungan ng Diyos, papaano pa natin ito higit na mapapakinabangan? Basahin natin ang huling teksto natin sa Santiago 3:13. Santiago 3:13. Ganito ang sabi. Sino ang marunong at may unawa sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng kanyang magandang paggawi na ang mga ginagawa niya ay may kinahunan na bunga ng karunungan. Oo, sa diwan ng binasa natin, isabuhay natin ito at magpakita ng magandang paggawi sa iba at magtiwala na tutulungan tayo ng Diyos na Jehovah. At
Magbubunga ito ng isang kagalakan dahil meron tayong mabuting kaugnayan sa Diyos na Jehovah ngayon at magpakailanman.